Update tayo sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control projects. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Rafi, posibleng aabot daw sa bilyon-bilyon o hanggang trilyong piso pa ang nawalang pondo sa ating gobyerno mula sa Ghost Flood Control Project. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hinahabol na raw ito ngayon ng gobyerno. Ayon kay Dizon, sa loob lamang ng 2 linggo, nasa 100 ghost o very substandard projects na ang inireport sa kanila. Merong nasa La Union, Oriental Mindoro, Nueva Vizcaya, Eastern Samar at Mindanao, bukod pa sa Bulacan na una nang nai-report. Ininspeksyon na rin ng DPWH ang mga ito at nakikipagtulungan sila sa ICI para sa case build-up. Sa ngayon, nakapagsampa na raw ng reklamo ang DPWH sa 26 na individual, kasama ang DPWH officials at ilang contractors gaya ng mga diskaya na may-ari ng St. Timothy's, kasama rin sa mga nakasuhan ng Wawaw Builders. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, patunay ito na may ghost o substandard projects ang mga diskaya, kahit na sinabi nila sa kanilang testimonya na wala silang ghost project. Na-cite in contempt na si Pacifico Curly Diskaya dahil sa pagsisinungaling kung bakit absent ang misis niyang si Sara sa pagdinig ngayon. Nang basahin kasi ni Committee Chairman Senador Ping Lacson ng excuse letter, ang idinahilan ni Sara Diskaya ay may nakaschedule siyang meeting sa mga empleyado nila. Pero ang unang sabi ni Curly ay meron siyang heart condition. Dahil dito, uminit ang ulo ng mga senador. Sinite in contempt si Mr. Diskaya habang inisuhan naman ng show cause order ang misis niya. Kinumpirma Government Procurement Policy Board na may poor o unsatisfactory performance ang ilan sa top 15 contractors ng flood control projects base sa Contractors Performance Evaluation System. Kasama na riyan ang SunWest, EGB, Samidan, LRTC Builders, pero hindi sila nabablacklist. Aminado si Dizon na may mahinang monitoring talaga sa mga kontratista. Hindi lang daw sa Bulacan ang mga proyektong nakitaan nila ng ganito. Tinastigo naman ni Senador Erwin Tulfo ang PICAB dahil hindi nila na-blacklist ang mga kontraktor kahit na lumalabas sa evaluation na may poor performance sila. Katwiran ng PICAB, wala kasi silang natanggap na report ng poor performance. Uminit ang ulo ni Senador Risa Ontiveros nang tanungin naman ang contractor na si Curly Diskaya kung nagbabayad sila sa mga opisyal ng DPWH Quezon City para sa mga nakuha nilang flood control project. Gusto ni Diskaya, cash lagi ang ibinibigay nila. Pero tumanggi siyang sabihin kung magkano ang halaga kung 10 to 25% ang SOP. Napipilitan lang daw sila na ibigay ito para hindi magkaproblema. Itinanggi naman ni Diskaya na iba-ibang kumpanya nila ang nagbibid sa Quezon City. Cited in contempt din ng komite si dating Bulacan 1st District Engineering Office Engineer Henry Alcantara dahil sa pagsisinungaling sa kanyang koneksyon sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ayon kay Alcantara, project engineer at implementing section chief ang nakakaalam at unang pumirma sa proyekto. Pero taliwas ito sa salaysay ni dating DPWH Bulacan Engineer Bryce Fernandez na magkakasabot daw sila sa modus nila Alcantara, Engineer JP Mendoza at Paul Duya. Hati-hati raw sila pag kumita sa flood control project. Naisip daw nilang gumawa ng ghost project pero hindi daw niya alam kung sino ang proponent o yung mambabatas na nagpasok ng proyekto sa budget. Gingit ni Alcantara, wala siyang alam sa budget insertion. Nagsusumite lang daw kasi sila ng wish list sa regional office ng DPWH. Pero hindi ito umubra sa mga senador kaya kinontempt siya. Sinupina naman ng komite sina Mendoza at JM Ramos na ispita pero hindi sumipot sa pagdinig. Ipinakita rin ni Senador Ping Lacson ang litrato ng tambayan ng Bulacan District Engineers.